Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay January 29, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 4, verse 21 to 25. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi pa upang ilagay sa talagang patungan. Walang natatago ang di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig." At idinugtong pa niya, "Unawain ninyong mabuti ang inyong narinig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya rin gagamitin sa inyo ng Diyos. At higit pa, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa sa kanya, ay kukunin pa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa gospel natin, mapapansin natin si Jesus, ang ginamit niyang larawan ng ilawan, no? Sabi niya, nilalagay ba ang ilawan sa ilalim ng takalan o sa ilalim ng higaan? Hindi ba't sa patungan ito inilalagay? Kahapon ay pinag-usapan natin yung gospel tungkol sa binhi. Ito ay patungkol sa salita ng Diyos. At ngayong araw na ito, yung ilawan, no? Yung ilawan na binabanggit ay patungkol pa rin sa salita ng Diyos. At dun sa biyayang tinatanggap natin. Kasi sabi niya nito, nilalagay ba yung ilawan sa ilalim ng takalan o sa ilalim ng higaan? Meaning, yung takalan at higaan, ito yung paano ba natin tinitreat yung salita ng Diyos, paano ba natin tinitreat yung mga biyayang natatanggap natin. Ito ba ay quote and unquote nilalagay natin sa ilalim ng takalan at higaan? Yung po namang takalan at higaan, sila yung nagre-represent na itinatago lang natin yung salita ng Diyos. Ayaw nating i-share dahil natatakot tayo, nahihiya tayo, o kaya parang papetiks-petiks lang. Ito yung mga pumipigil sa atin na ipakita yung liwanag. Kaya pagka overall, parang ang sinasabi, yung salita ng Diyos, i-expose natin. Yung kabutihan ng Diyos yung sa atin, i-expose natin, ipakita natin. Kaya ito yung pinaka-role talaga noon na hindi para ipagyabang, no? Hindi po para ipagyabang, kundi para si Lord yung mag-glorify. Kaya sinabi ni Jesus, walang lihim na hindi mabubunyag. Nang ibig sabihin, yung likas na liwanag ng salita ng Diyos, kahit anong pigil natin, eventually ay likas na gustong lumabas. Ang katotohanan ay likas na gustong makita. Kaya kung minsan, paano natin to i-relate? Yung ilawang na yon, tayo yon. May kabutihan kang kayang ipakita, pero anong ginagawa natin? Tinatago natin. May malasakit na kaya nating ibahagi. Meron tayong pananampalatayang kaya mong magbigay ng lakas sa iba, pero mas pinili mong itago. Hindi na, ayaw mo na, sila na lang. Dahil feeling mo, mas okay na to, mas safe ito, mas komportable, mas okay na wala akong pakialam. Kaya, sa bawat kabutihan na itinatago natin, anong nagiging impact, ay may isang taong nawawala ng pag-asa kasi hindi nakita yung kabutihan na yon. Kaya ang challenge sa atin ngayon, ihayag natin yung liwanag sa simpleng kabutihan.
yung simpleng pagngiti, yung simpleng pakikinig, yung simpleng pagdamay at pag-unawa. Sineshare na natin yung liwanag ni Jesus. Kaya, ang challenge dito ay maging tapat tayo sa ating pananampalataya. Huwag nating ikahiya yung panalangin, yung mabuting asal, because through that, naliliwanagan yung iba. Yung simpleng nasa restaurant ka, nag-sign up the cross, or nagpasalamat ka man lang dun sa pagkain tatanggapin. Hindi dahil pinapakita natin na religious tayo, kundi pinapakita natin na we acknowledge God na siya ang may bigay ng lahat ng ito. Let us pray. Panginoong Jesus, ikaw yung aming liwanag. Turuan mo kaming huwag itago yung kabutihang tinanggap namin mula sa iyo. Gawin mo kaming ilawang nagbibigay liwanag, naghahatid ng pag-asa, at nagdadala ng iyong pagmamahal sa bawat taong aming makakasalamuha. Amen. Yan. Kung sa palagay mo po ay may kakilala kang nangangailangan ng liwanag at pag-asa, share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa mga GCs po natin. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.